Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong si Vice President Sara Duterte. As usual mga kababayan, binabanatan na naman niya itong gobyernong Marcos. Wala na talagang gagawin ito mga kababayan kundi manira ng manira. Wala na nga ginagawa sa gobyerno, hindi na nga nakakatulong, dagdag pa sa problema. Ang kapal din ng face mga kababayan. Imbis na magtrabaho, tulungan ng gobyerno, lalong-lalo na ngayong panahon ng krisis, panay pa rin ang bintang, panay pa rin ang turo, panay pa rin ang sisi dito kay Presidente Bongbong Marcos. Dito mga kababayan, tingnan ninyo maigi, pakinggan ninyo yung sinasabi niya. Sinisisi niya na naman itong si Presidente Marcos. Itong gobyerno, wala daw siyang nakikita na ginagawa itong gobyerno natin. And by the way mga kababayan, gusto ko lang isingit, ito, sabi ni Presidente Marcos, ang gobyerno natin will be chartering 2 flights from UAE, Riyadh to repatriate OFWs affected by Middle East crisis. Ayan po sabi ni Presidente. So, magsa-charter po ng 2 flights sa UAE at Riyadh. Ang mangyayari, hindi po dito manggagaling. Manggagaling po sa UAE, manggagaling po sa Riyadh. Ipauwiin po ang ating mga kababayan na naipit po dyan sa gera, dyan po sa Middle East. So yan po ang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos. Back to back to Sara Duterte. So, wala daw siya nakikitang ginagawa si Marcos. But kailan ka ba nakakita ng ginagawa ng Presidente? Kahit naman maraming ginagawa, sinasabi mo walang ginagawa eh. Kaya naman ang trabaho nito eh. Di ba? Ang trabaho nito, magbulag-bulagan, sabihin na walang ginagawa ang gobyerno, siraan ng gobyerno, kahit meron naman. Pero wala, ganun ang trabaho niya eh. Alam niyo mga kababayan, noon pa may nagsabi sa akin mga taga Davao, sabi niya, alam mo ba yung mga Duterte? Ang ginagawa nila kapag kampanya, sinisiraan nila yung kalaban nila. Ganyan ang style ng mga Duterte. Ngayon pa lang, 2026, ngayon pa lang sinisiraan na niya yung mga kalaban nila. Dahil gusto na ito na maging presidente sa 2028. Ganon ang style nila. Panay paninira sa kalaban. So itong si Sara Duterte, wala daw siyang nakikita. Dinamay pa nga yung iba eh. Iba naman na tanga-tanga, sumasang-ayon. Wala tayong nakikitang ginagawa ang gobyerno. Naniniwala ba kayo doon mga kababayan? Bobo lang ang maniniwala eh. Imposibleng walang ginagawa ang gobyerno. Sa totoo lang, sino ba walang ginagawa? Tanong ko lang po, sino ba ang walang ginagawa? Na ang ginagawa lang, ito meron pa lang ginagawa, puro lang paninira. Puro kontra sa gobyerno. Ganyan po ang naratibo na itong mga Duterte, lalong-lalo na ni Sara Duterte. Wala daw ginagawa ang gobyerno, pero sa totoo lang, sino ba walang ginagawa? Di ba? So, eto mga kababayan, pakinggan ninyo yung sinasabi ni Sara Duterte. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pala. Okay. Hindi muna pakinggan natin. Pag-usapan natin. Sabi niya, wala daw siyang nakikitang ginagawang gobyerno. Noong 2022 pa lang, narinig na natin yung banta ng gera. Okay, 2022. Balik tayo ng 2022. Noong panahon ng 2022, naupo si Sara Duterte bilang Vice Presidente, si Presidente Marcos bilang Presidente. Uniteam. At noong 2022, sanggang dikit pa yung dalawa. Tropa yan. Nag-I love youhan pa nga yan eh. Sabi ni Sara Duterte, noong 2022, naririnig na nila na may banta ng gera. At sinasabi niya, tuloy natin Basta 2022 pinapakita ko lang sa inyo yung background. Noong 2022, kakaupo pa lang nila at tropa pa sila ni Presidente. Wala pong away kasi buo pa yung kanyang confidential funds. Wala pong away. Nag-I love youhan pa. Sweat na sweat pa. Etong dalawa noong 2022. Kasi nga bagong upo ang unit team. Langhap na langhap nila ang tagumpay.
Neto nga Uniteam at best friend na best friend sila. Ginawa siyang Deputy Secretary, at the same time, siya ay Vice Presidente. So, tuwan-tuwa pa itong si Sara Duterte. Pero mo, may ahensya pa siya ng gobyerno na may hawak. So, meron na siyang confidential fund sa DepEd, meron pa siyang confidential fund sa OVP. Tuwan-tuwa pa siya, masaya pa siya ng mga panahon na yan. 2022. Okay, pero nung panahon raw na yan, sabi niya, narinig na namin yung banta ng gera na yan. O tapos, nakita na natin yan sa lahat ng mga briefers, lalo-lalo na yung galing sa mga foreign governments, na meron silang tinitingnan na posibleng yera ng taon na 2025. Isang year lang ang ligas, kumbaga. Ang ligas sa tuig na gisulti. 2025, nangyari ang yera 2026. So, dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala. okay. Dapat 2022 pa lang naghanda na ang pamahalaang ito. Ano ka ba noong 2022? Kinalaban mo na ba si Marcos? Hindi pa naman eh. So, noong 2022, masaya pa kayo. Solid pa yung samahan ninyo. Diba ni Presidente Marcos? Best friend pa kayo. So, ibig sabihin, noong 2022, kasama ka dun sa hindi kumilos. Kasama ka dun sa hindi naghanda. Alam mo pala, naririnig nyo na merong banta ng gera na mangyayari sa 2025 at 2026, bakit hindi ka kumilos? Kaya sinisisi niya ang gobyerno, hindi kumilos yung 2022 to eh. May banta na ng gera eh, narinig na namin yan eh. Bakit hindi kumilos yung gobyerno natin? Walang iya, kasama ka naman dun. Kasama ka nun eh. So, sinisisi niya yung gobyerno, parang sinisisi niya rin yung sarili niya. Bakit hindi siya kumilos? Ba't hindi sila kumilos yung panahon na yon? Dapat pinaghandaan nila. Diba, Madam Bibi Sara Duterte, dapat pinaghandaan ninyo. Kasama ka pa nun eh. Ang alam ko, nagalit ka, nagsimula yung away ninyo nung tinanggalan ka ng confidential funds. Pero, ilang years after na yon. Diba? So, nung 2022, party ka ng gobyerno, best friend mo pa siya. Hindi pa kayo nag-aaway. Sweat na sweat pa kayo. Pero, bakit hindi mo sinabi kay Presidente? Bakit? Ano ba inuna nyo noong 2022? Tanong ko lang, ano inuna ninyo? Confidential funds? Confidential funds muna? Eto, kababayan eh, di ba? Pero ninyo, ibinabalik niya sa presidente yung pagkukulang. 2022 pa raw alam na nila na meron ng banta ng gera. Kasama siya noong 2022 eh. Best friend pa kayo eh. Di kasama ka rin sa dapat sisihin. Bakit ngayon si Presidente Marcos lang ang sinisisi mo? May tulongges pala to eh. Diba? Tulongges ka pala eh. Wala tayong nakitang paganda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Okay. Ayan, sabi ni Sara Duterte. Hindi daw ginawa ng hakbang para mapaghandaan noong 2022 pa lang na kung saan kasama siya ni Presidente Marcos. So, back to you. Binabalik, parang sinisisi mo sarili mo. Kasalanan mo eh. Eto na naman tayo eh. Sinisisi mo yung gobyerno na kung saan ng mga panahon na yon, okay pa kayo. Diba? Anong klase yun? Diba? Sinisisi mo sarili mo? Hindi nyo pinaghandaan. Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko mga kababayan? Bopols. Diba? Sinisisi niya yung gobyerno na kung saan yung gobyerno na yung kasama siya ng mga panahon na yon, best friend pa sila, magkaibigan pa sila. Bakit ngayon ito, lahat ng sisi binibigay mo kay Presidente? Anak ng teteng ka talaga, Bibi Sara Duterte Hindi nga ma'am, diba? Noong 2022 magkaibigan kayo eh. Alam nyo pala na may banta ng gera. Ano ginawa ninyo? Bakit si Presidente lang sinisisi ninyo?
kasama ka rin doon sa dapat sisihin kung hindi nyo napagandaan. Anak ng teteng talaga. Di ba? Ay, ang hirap. Sabi nga, gagamitin ko yung sinabi ni Yusek Claire Castro. Ayan ang hirap kapag hindi nag-aaral at hindi nag-iisip. Banat ka ng banat. Turo ka ng turo. O, tingnan nyo, nagtuturo ako, tinuturo ko to. O, isang daliri lang yung nakatutok doon sa tinuturo ko. 3 daliri yung nakaturo sa akin. Ganun yun, Madam BP Sara Duterte. Turo ka ng turo, hindi mo alam, yung 3 daliri mo, bumabalik sa'yo. Totoo naman eh. Di ba? Bumabalik sa'yo. Kasi noong 2022, magkasama kayo, best friend pa kayo ni Presidente. Yung sinasabi mo na, alam na namin yan, 2022 pala, bet hindi nyo pinagandaan. Ngayon sasabihin mo, after ilang years, sasabihin mo, si Presidente Marcos hindi ginawa ng paraan. Walang yan naman. Kasama ka dun eh. Anak ng teteng talaga tong BP natin. Sabi ko sa inyo mga kababayan, no? Ito ba gusto nyo maging presidente? Pag naging presidente ito, wala tong gagawing mali. Bakit? Kasi lahat ng mali, isisisi niya sa ibang tao. Lahat ng mali, isisisi niya sigurado sa nakarang administrasyon kung sakaling siya ay magiging presidente. Pero sana naman Lord, wag. Kawawa po bansa natin kawawa po ang Pilipinas kapag ito naging presidente. Kasi lahat ng mali niya, isisisi niya doon sa nakarang administrasyon. At ubusin na ito ang confidential funds. Nalang yan. So, yan lamang po mga kababayan, yung ating update. Grabe naman itong ating Vice Presidente. Wala nang ambag, wala nang ginagawa. Isinisisi pa sa Presidente. Yung gera, hindi raw napagandaan. Kasama naman siya ron eh. Bakit hindi nyo pinaghandaan? Dalawa naman kayo doon. Magkaibigan pa kayo doon. Hindi nyo pinagandaan. Binalikan pa talaga niya yung 2022. Kapal na mukha Hinisisi niya si Presidente. 2022. Vice President ka, Deputy Secretary ka. Tapos magkaibigan pa kayo. Wala pa kayong problema. Kompleto pa confidential funds mo. O di ibig sabihin, kasama ka rin dapat sa sisihin. Kung ba't di nyo pinagandaan? Anak ng teteng ka. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Ang ating update, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ingat po tayong lahat. God bless po.